Uy, Karen. Anong ginagawa mo dyan? Wala. Nagpipicture-picture lang. Nax! Paano ba kumuha ng magandang litrato? Uy, paturo naman kami. Para winner ang photo mo, dapat maganda rin ang subject. Joke lang. Tara na nga, picture na lang tayo. Ayan. Okay. Uy, may video call tayo. Kuya David, Kuya Sam, at Ate Karen. Ito po ang 2 pictures namin ng daddy ko. Yung una po, kinuha to 2 months ago. Yung isa naman, kahapon lang. Madalas po kaming mag-picture sa spot na yan. Pero ngayon ko lang po napansin na doon sa ikalawang picture, may nag-photobomb sa amin. Saan po kaya galing yan? Nagtataka po talaga ako. Sana po masagot niyo po ang tanong ko. Salamat po. Naku. Exciting tong tanong ni Rob, ah. Pero, di ba simple lang naman yung sagot sa tanong na yan, Karen? Kung bakit lumitaw yung halaman na yun sa litrato? Mukha lang simple, Sam, pero madami pa tayong pwedeng intindihin tungkol sa pangyayari na yan, eh. I agree. O siya, puntahan natin yung lugar na yon na makita natin mismo yung sinasabi ni Rob. Tara, let's! Ako si Sam! I'm Karen! Ako si David. Samahan niyo kami at ating sagutin kung saan ba nanggagaling ang mga halaman at kung paano ito kumakalat sa iba't ibang lugar. Ito ang Puno ng Buhay! Grabe, Chong. Kita mo ba to? Grabe, oh. Ang ganda, oh. Ang fresh, tapos ang linis. Tama, kaya maganda itong lugar na to talaga para sa mga pamilyang gustong mamasyal at makarelax lang, di ba? At maka-getaway muna sa ingay at usok ng city natin. Talaga. Wait, yun yung spot ng picture ni Rob, oh. Oo nga, no? Oo nga. Ito nga yun. Huh? Ayan, oh. Nakaupo sila dito, di ba? Tapos nakasmile sa camera. Yan yung halaman. Na. Oo nga, no? Ito yung baby... Ano to? Kupang. Kupang Kupang, tawag dyan. kupang. Baby kupang. Pero paano ito nakarating dito? Siguro, nalaglag yung bunga ng kupang dyan. At dahil ang mga halaman ay living things, kaya nito mag-reproduce o magparami. Galing, no? Isipin mo, galing sa isang buto, naging halaman. Pero David, interesado ako malaman, eh. Bakit ba importante na magparami ng plants? Ganito yan. Importante ang reproduction sa plants kasi kailangan nila magparami. Bukod doon, source sila ng food, kagamitan, gamot, at pati ng malinis na hangin. Ibig sabihin, kailangan tuloy-tuloy din ang pagdami nila para hindi magkulang ang supply ng food, materials, medicine, and oxygen sa mundo. Amazing talaga yung mga halaman, no? Isipin mo kung itong santol na to, galing to sa seed, di ibig sabihin lahat ng plants galing sa seed. Hindi lang ang pagtubo sa seed ang paraan ng reproduction. Pwede yung hatiin sa dalawang grupo. Depende kung paano sila mag-reproduce o magparami. Yung una, tinatawag na sexual reproduction. Yung isa naman, asexual reproduction. Kung galing sa seed o buto, tinatawag natin yun na sexual reproduction. Mag-research tayo! Alamin natin kung ano ang sexual reproduction at asexual reproduction. Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di naman makatayo, di naman makaupo. Magtanim ay di biro, pero paborito ko, ako lang rin ang bubuyog at your service po ako! Hello, I'm Queen Bee,
reproduction ng plants bilang trabaho ng mga bees ang tumulong sa pagpaparami ng mga halaman. Simulan natin sa sexual reproduction ng plants. Nagsisimula tayo sa flower o bulaklak, ang reproductive organ ng mga halaman. Ang bawat bulaklak ay nagproproduce ng male at female sex cells. Ang pollens ay ang male sex cells ng halaman. Kailangan itong maka-fertilize ng female sex cells o ovules ng ibang halaman na kaparehong uri. Ito ang tinatawag na pollination. Makakarating ang pollen sa ibang halaman sa tulong ng mga tinatawag na pollinators. Dalawang klase rin ng pollinators. Meron insect pollinators tulad namin mga bubuyog, mga paru-paro, wasp, flies, moths, at beetles na lumilipad from one flower to another. Ang ikalawang klase naman ng pollinator ay ang hangin o wind. Hinihipan nito ang bulaklak para makarating ang pollens nito sa ibang bulaklak. Kapag na-fertilize na ng pollen ng ovules, magde-develop ito para maging buto. Habang ang shell o palibot nito ang magde-develop naman para maging kabuuan ng prutas. Plants, reproduction galing sa seed inside the fruit. Wow, like kemito, mangga, santol. Pwede ring melon, strawberries, and green peas. Lahat sila may flowers para marami power. Siya? French fries. David, ang galing, no? Isipin mo, sa maliit na pollen ng flower, may nabubuo na fruit. Yung fruit naman may seeds, na kapag tinanim mo, magiging plant naman ulit. Galing, no? Ito kayong French fries, saan galing to? Saan pa ba? Sa France. Joke lang. Sa patatas. Patatas, hindi naman sa seeds galing yung patatas, di ba? Kung titingnan natin, may seed din yung potatoes. Pero kadalasan, yung buds ng potato ang ginagamit para paramihin. Yan ang isang halimbawa ng asexual reproduction. Buds? Good question. Pagtas natin kumain, hanap tayong patatas. Maganda. Twinkle, twinkle, little plant, dami-daming paraan. Di lang pollination or sa seeds galing sa fruits. Pwede rin na itanim ibang parts ng halaman. Ano naman ang asexual reproduction sa plants? Ito ay ang pagpaparami sa pamamagitan ng ibang parts ng halaman tulad ng buds, tangkay, dahon at ugat. Iba-iba ang proseso ng pagtatanim ng iba-ibang parte ng halaman. Pero ang mahalagang tandaan ay mula sa iniwalay na parts ay kayang tumubo ng panibagong plant. Talagang amazing ang nature, right? Alam nyo ba ang mga patatas ay kaya mag-reproduce gamit lang ang buds nila? Isang klase yan ng asexual reproduction. Talaga? Galing nga. Wait, pa-picture. Yan, okay na. Gamit ang buds nila, yung pabilog na parang pusod sa balat nila, ay pwede na silang gumawa ng baby patatas. Ayan o. Patingin. Oo nga, no? Kaya pala pag nakakaimba ko ng mga patatas sa bahay, may tumutubong kung ano-ano man sa balat. Oo, yun. Yun pala ang buds. yun. Oo, alam ko na. Salamat. May tagpong bibilib kapag nakita mula sa buds tutubo mga gulay, pati halaman, prutas, mga puno, like mansanas at patatas. Like mansanas at patatas. May halaman na mula sa buds lang ay nakapagpatubo ng full-grown plant. Ilan na nga dyan ang binanggit ko kanina, ang patatas at apple. Alam nyo ba na ang meaning ng ube ay ultimate bonding experience? And right now, I'm having an ube with an ube. Ayan. Pero hindi. Okay na okay itong ube. Kasi yung root crops niya mismo yung pwede mo nang itanim sa lupa. Talaga? Oo. Tsaka,
marami ring ibang klaseng mga halaman na ganun din ang paraan ng reproduction. Hindi lang ang ube. Angas ka na itsura niyan. Yung dalawa. Kanina niyo pa hawak yung mga paninda ko. Di ba kayo bibili? Ay, pasensya na po. Alis na kami. Sige po. Ay, yung ube niyo po, sir. Ha. Yan. Sige po. Ano nga, Hey, matumal. boss. Matumal lang nga. Haba ng ube. Ano niya pa yung ubi ko. Bahay kubo, kahit munti, may halamang tinanim at tutubo uli. Labanos, kamote at ubeng masustansya, tutubuan ng ugat. Pagtanim sa lupa, lalaki na ang plant, saka mamumunga. Sa paligid-ligid ay dadami sila. Para sa halamang ugat, pwedeng itong mismong itanim dahil kaya nitong magpatubo ng ugat mula sa sarili nitong katawan kung itatanim sa lupa. Iba ito sa sexual reproduction, kung saan tutubo ang halaman galing sa buto sa loob ng prutas. Sa halamang ugat kasi, hindi naman talaga prutas ang classification sa bahagi nito na kinakain natin, tulad nga ng sa labanos, kamote at ube. Ibig sabihin, wala ring seed ito sa bahagi ng ito. Kaya naman, matuturing itong asexual reproduction. David, pwede bang tangkay lang itanim? Oo naman. Pero hindi lahat pwede. May mga halaman lang na tulad ng santan, pwede mo itanim gamit lang ang stem cuttings niya. Pero maliban sa santan, meron pa bang halaman na tutubo pa rin kahit stem cuttings lang yung gamit? Bubuka mga kamay, pipitas ng tangkay, itatanim sa lupa para dumami pa. Bumtiyaya, bumrosas, bumtiyaya, bumsantan. Sa pagtatanim gamit ang tangkay o stem cuttings, dapat yung mature stems ang gamitin para siguradong tutubo sa lupa. Mature, ibig sabihin, yung medyo mataba na at matigas, pero kapag kinaskas mo ang balat, ay green pa rin ang loob. Ito kasi yung klase na mas kaya mag-survive kapag itinanim na. Alam mo, David, sobrang enjoy talaga ako sa tour natin dito. Kayo rin ba? Oo nga. Sobrang nakakabilib kung paano mag-reproduce ang plants gamit ang sexual at asexual reproduction. Pero hindi pa tayo tapos. May isa pang paraan sa pagpapareproduce ang plants. Ano yun? Sa pamamagitan ng dahon. Tahon? Oo. Paano? Ganito yan. May mga halaman o puno na sa mismong dahon ay pwedeng tumubo ang isang halaman o puno tulad ng katakataka. Wow! Katakataka nga! Sweet potato, begonia, jade plant, lahat nag-grow gamit dahon lang. Super ganda talaga ang siyensya, magpalakpakan tayo. Magandang way ang leaves para magparami sa mga halaman kasi normal talagang nahuhulog ang mga dahon sa lupa. Pero para magawa ito, kailangan ay moist at masustansya ang lupang pagtataniman. Kapag sexual reproduction, pwedeng sa bunga o sa buto nang galing, di ba? Tumpak yan sa... Galing ko talaga. Paano kung asexual reproduction? Kapag asexual reproduction, pwedeng sa leaves, tulad ng katakataka. Stems, tulad ng santan. Ugat, parang gabi at luya. Tapos, isa pa sana yan. Buds. Yun. Galing mo. Para sa patatas, di ba? David, may isa lang akong tanong pa Bakit palang magkapareho ng traits ang parent plant sa baby plant? Kunyari, yung mangga, pare-parehas ng shape ang prutas. Yung rose, pare-parehong matinik. Yung puno ng nara, pare-parehong mataas. Ganun. Yun ba? Maraming dahilan, Sam. Pero isa sa pinaka-importante ay ang konsepto ng survival.
Lahat ng mga mahalagang traits o characteristics ng bawat halaman ay kailangan niya para mabuhay sa environment niya at magtuloy-tuloy ang pagdami nila. Halimbawa, kaya matinik ang mga rosas ay para protektahan ang sarili niya sa mga pwedeng kumain dito na hayop. At para masigurong maprotektahan din ang susunod na generation ng roses ang mga sarili nila, ipinapasa ng parent rose ang mga katangian niya sa baby rose. Likas na magaling lang talaga ang kalikasan, no? Abo, oo naman. 66 kaalaman sa pagdami ng halaman. Importante matutunan para ma-love kalikasan. 66 kaalaman, reproduction ng mga plants. Importante matutunan ang maraming paraan. Bakit dapat alamin ang sexual at asexual reproduction ng plants? Kahit 14 naming mga bubuyog o bees ang sexual reproduction, we believe na dapat paramihin ang mga plants sa kahit anong paraang posible. Kaya namin sinishare ito para ang mga tao mismo ay makatulong sa pagkalat ng lahi ng mga plants sa sariling paraan, sa sariling mga bakuran. Marami ring benefits ang pagtatanim ng halaman. Pwedeng gawing food, shelter, o medicine. Pwede rin itong makatulong sa pagpapapresko ng paligid at sa pagpapatibay sa lupa laban sa erosion. All in all, bees or humans, responsibility nating intindihin ng kalikasan natin at pinagkukunan ng mga nagagamit natin sa pang-araw-araw. Thank you. Alam mo, ang saya ngayon. Isip mo, ang dami nating napuntahan. Di ba? Hindi lang yan, ang dami natin litrato ng mga halaman at kung saan sila galing. Ayan o, Oo nga eh. sa seed, sa stem, sa dahon, sa bud, di ba? Alam mo, feeling ko dapat ipadala natin to kay Rob eh. Para makita niya pa yung mga iba't ibang klase ng plant reproduction, di ba? Oo, tama. Good idea. Pero, ano kayang pwede namin itawag dito sa album na to? Alam ko na! Throwback sa halaman. Kasi isipin mo, kung saan tayo nagpa-picture, yun mismo yung mga plants, prutas at bulaklak, leaves at stems, ugat at buds, kung saan mismo sila nagaling. Kasi kaya pagtabi-tabihin nun, parang before and after photos. Di ba? Parang ganyan, throwback nga. Puno ngayon, buto dati, halaman ngayon, tangkay dati. Okay, di ba? Wow! Okay yan, Sam! Tapos i-upload din natin para makita ng iba nating friends. Siguradong matutuwa si Rob niyan. Wait lang, picture muna tayo bago tayo umalis. O, sige, game. Tara na, tara. Tara. Sobrang fun ng ano to, no, David, Sam? Tama yan, sobrang nag-enjoy kami. Kayo, anong favorite part nyo? Mahilig naman kayong kumuha ng litrato? Bakit hindi pagtubo ng halaman ang kuhaan nyo ng weekly photos? Hindi lang para mas maging mahusay kayo, pero para masubaybayan nyo rin ang reproduction ng plants. Yes, tama yun. O sige, salamat ulit sa pagsama sa amin. Until next time, dito sa Puno ng Buhay!